Secretary Hans Kakdak po ng DMW. Kausapin agad natin baby girl this morning. Good morning po, Secretary. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Oo, yes po, Secretary, hihingi lang po kami ng update dyan po sa sitwasyon ngayon sa Hong Kong. Ilan po exactly yung mga Pinoy dyan apektado nitong sunog at mayroon po ba tayong casualty? Sa ngayon, wala pong kumpirmadong casualty na Pilipino mula sa Hong Kong authorities at sa ating Philippine Consulate General's Office. Nakikipag-ugnayan din po tayo kay Conjen Juno Israel. At sa ngayon, ang minomonitor po natin ay 22 na Pilipino na nangangailangan po ng tulong sa pangkasalukuyan. Sila po ay nasa shelter administered by the Hong Kong government. At binibigyan po natin sila ng assistance ngayon kasi nga nawala yung mga belongings nila, mga ari-arian nila doon sa sunog. Meron isang na-confine sa ICU nung una, napabalita ang nawawala siya nung isang gabi. Pero nahanap din siya nung madaling araw kahapon. At nung una siya ay nasa ICU at dinalaw rin siya ng Consulate General at ng ating Migrant Workers Office doon, ang ating OWA at nasa mabuti na siyang kalagayan, stable na siya na condition, although nakalanghap kasi siya ng usok kaya nasa ICU siya for a while. And of course, yung mga pamilya dito ay kaugnay na rin natin na mula kay Admin PY Kaunan at ng OWA. And in the meantime, we continue to monitor the situation. So we are currently assisting 22 Filipinos. Opo. So, yes po. So, Secretary, ang malinaw po ngayon, yung nasa ICU ay siya rin po yung nawawala. Kasi sa unang report ang sinasabi, meron pong isang nasa ICU at may isa pa daw pong Pilipino na hindi pa na-account. Okay. Meron isang accounted for na bukod pa ito dun sa nawawala ng isang gabi. Meron pa isang unaccounted for. And sabi ko nga, ang DMW OWA ay kausap na rin ng kanyang pamilya at patuloy pa ho siyang hinahanap ng Hong Kong authorities, ng Hong Kong Police Force. Ito pong hinahanap natin, male or female po ba ito? At kasama rin po siya doon sa OFW. Female OFW po ito. OFW siya, yes. Kasama po siya doon sa mga residente na nakatira din po dito sa mga apartment buildings sa natupok po ng apoy. Oo. Secretary, napuputol lamang po tayo. Secretary? Ayun. Nagkaroon lang tayo ng problema sa linya, mga kapatid. Pero kanina doon sa report niya, 22 Filipinos, yun pong nasa shelter. May isa na naunang nasa ICU pero ngayon po ay stable na yung kondisyon. At may isang nawawala. Meron pong nakapanayam, I think, ang ating mga kasamahan, narinig ko kanina sa mga balita ni Popoy tsaka ni Jeff. I'm sorry, ni Jess. I'm sorry. Si Jess. Sorry po, tao lang. Ni Jess, no? Na meron pong isang kapatid dito na tinatawagan ng OFW at umiiyak at humihingi ng tulong ang sinasabi. Balikan natin si Secretary Hans Kakdak. Okay, girl, go ahead. Yes po. Secretary, yung tungkol po doon sa isa pang nawawala na Pinoy na posibleng residente din itong mga apartment buildings na nasunog po dyan sa Hong Kong. Yes, naninirahan din siya doon sa Wang Fu Court Towers housing complex at yun nga, nawawala siya at patuloy po tayong may koordinasyon sa ating Consulate General's Office at sa Hong Kong authorities patungkol dito sa paghahanap sa kanya. Oo. Secretary, sa report po kasi kahapon, tama po ba 8 po yung nadamay na apartment buildings sa sunog? Alam ko 8 yung apartment buildings pero hindi ko alam kung 8 ang natupok. Alam ko na meron pang kahapon at yesterday 2, 3 pa ang may apoy, pero alam ko ngayon ay wala ng apoy at patuloy na ngayon ng
rescue retrieval operation. Oo, dito po sa mga apartment buildings sa ito, may listahan po ba ang DMW and even yung Consulate General natin doon kung ilang Pilipino yung mga nakatira sa building na ito at ilan na po yung accounted natin sa ngayon? Yes, meron. Pero hindi ko sinisiwalat kasi yung bilang. Kasi it's possible na wala sila doon sa building araw ng pangyayari. It's possible na ng mga huling araw o linggo nalipat sila ng employer. But we do have a count, yes, but we have endorsed the count to the to the Consulate General's office. At patuloy tayong nagmo-monitor ng sitwasyon na hindi nalalayo yung bilang nung sa 22, yung still hindi pa natin alam kung ano yung exact status nila. At Sige, go ahead, Chuck. Go ahead. Secretary, just in case in the coming days, ilalabas po ba natin yung total list ng bilang ng mga ito? At meron na rin po bang mga kapamilya nila halimbawa na nandito sa Pilipinas ang may hindi makontakt na mga OFWs na nasa Hong Kong? May mga ganun na po ba? Yes, we are also in touch not just with their families but with their recruitment agencies. At so far, nandun pa rin tayo sa 22 na tinutulungan natin sa Hong Kong shelters. But in answer to your question, yes, we do have an idea kung ilan ng OFWs in our database na nandoon. Pero ayaw lang natin bigyan ng pangamba ang kanilang mga pamilya kasi it's possible na wala sila nung panahon na yun. We understand po, Secretary. Yeah. So, ito kasing po ngayon, ang balita nga sa Pilipinas ay meron daw pong OFW na in critical condition. Hindi pa po ito kumpirmado o talaga pong hindi ito totoo. Hindi naman sa hindi totoo. Nung unang-una ay critical condition siya. Pero dinalaw nga siya kagabi sa ICU. At ngayon, she is in stable condition. Okay, So kumbaga nag-improve ang sitwasyon niya, Sir Ted. And we're hoping na mag-maintain yung trend na yon. Sec, sorry po, just have to ask this. Yun ho bang OFW, ano ho ba ito? Suffocation o burn ang kanya pong kinasadlakan? Yes. It is more of inhalation of smoke. Okay, sige po. Carbon monoxide. Kaya ICU kagad ang dala sa kanya. Yes, sir. Opo. Sige po. That's good to know na siya po ay maayos-ayos na, ang stable na po ang condition. Sige. So within the day, most likely, Sec, magkakaroon na po tayo ng linaw after ng clearing nito pong building na ito, and we sincerely pray nga po na wala pong Pilipinong nadamay nga po dito. Although, malungkot nga po na yung mga locals doon po, marami-rami po ang biktima nitong trahedyang ito. Opo. Yes, at patuloy natin pagdasal, Sir Ted, yung missing pa rin. Meron pa rin isang missing. Opo. Yes. Opo, and sir, nakapag-report na sa inyo ang consulate naman po dito, in touch po kayo dito. So, aasahan po natin ngayon pong bago magtanghalian siguro, meron na po tayong update. Ano po? Yes. At meron tayong labor attaché at welfare officers ng OWA on the ground, Sir Ted. So we are fully updated. Okay, sige po. Salamat po sa inyo pong update, Secretary. And good luck. Salamat po. Thank you. Yes. Salamat. Maraming salamat at God bless po. Opo, thank you. Secretary Hans Leo Kakdak. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.